Ngayong 2 araw na lamang bago matapos ang NBA trade deadline ay patindi na ng patindi ang mga offers na ginagawa dito ng mga NBA teams. Ito ay para palakasin pa ang kani-kanilang koponan para makipag-compete ngayon sa paparating na playoffs at dito nga sa NBA Championship. Madaming mga rumors ang kumalat lalo na sa mga paboritong koponan ng mga Pinoy fans na Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Bilang na nga rin dito ang ating kababayan na si Jordan Clarkson. Pero hindi kasi natin maiwasan na subaybayan ang mga teams na yan at ang mga players na to dahil ito talaga ang isa sa mga pinakamalapit sa puso nating lahat. Kaya naman kumapit ka na dito sa balita na maaaring mangyari dito sa NBA trade deadline at sa mga susunod pa na season. Isa na nga dito ang kagustuhan ni Klay Thompson ng Golden State Warriors na makapaglaro din para dito sa Los Angeles Lakers. Oo, tama ka na pagkakadinig. Ang kasama ni Stephen Curry sa Splash Brothers na si Klay Thompson ay mayroong interes na makapaglaro para dito sa Purple and Gold. Ayon kasi sa nailabas na report dito sa isang sports website sa US, meron din daw posibilidad na makapaglaro dito si Klay Thompson para dito sa Los Angeles Lakers. Ito ay dahil nakapaglaro din ang kanyang tatay para sa Lakers nitong taong 1987 to 1991. Kaya naman para kay Klay Thompson, isang purple and gold sa malalapit din na puso niya dito sa NBA. Pero kung titignan naman natin yung other side, bukod sa paglalaro lang dito ng tatay ni Klay Thompson sa Los Angeles Lakers, meron pa rin talaga mga ibang dahilan na pwede nating i-consider. Well, ayon naman sa nailabas na report dito ng Fox Sports, si Klay Thompson ngayon ay nasa 33 years old na at magiging free agent siya by the end of season, kung saan last season na ng kanyang 5-year deal na kung saan nagkakalaga ng $190 million. Ito nga rin kasi isa sa mga naging issue nitong mga nakarang buwan kung bakit nga ba hindi pa rin ini-extend ng Golden State Warriors ang kontrata nila dito para kay Klay. Ayun din mismo dito kay Shams Charania, isang sikat na NBA insider. Before nga daw mag-start ng season ngayong taon ay nagkaroon na ng offer dito para kay Klay Thompson. Pero maski si Shams Charania ay nagtataka kung bakit nga ito nawala. Alam naman nating lahat na si Klay Thompson ang isa sa pinaka-importanting player dito ng Golden State Warriors, lalo na para sa kanyang 4 NBA championships na kinuha lamang nila sa loob ng 8 taon. Kaya nga tinawag din na dynasty ang Golden State Warriors dahil isa rin si Klay Thompson sa mga malaking ambag para dito. Pero dahil nga sa naging inconsistent na ang mga laro ngayon dito ni Klay Thompson sa loob ng kanyang 22 games, ay nagkaroon siya ng career low na kung saan nag-average ng 15 points per game, 39% shooting from the field and 34% from beyond the arc. Silayan natin yan at halos na frustrate nga din dito si Klay sa mga nangyayari dito sa kanyang mga game. Kaya naman naging malaking epekto to lalo na sa standing ngayon dito ng Golden State Warriors. Ngayong season ay nag-average si Klay Thompson ng 17 points, 3.4 rebounds and 2.3 assists, shooting 41.5% from the field. Dahil nga dito kitang-kita rin ang epekto nito para sa Golden State Warriors na kung saan merong 22-25 win-loss record ngayon. Masakit man tanggapin na dahil ito sa mga injuries na natamo niya this past few years dahil na rin sa hindi natin maitatago na tumatanda na rin si Klay. Pero hindi pa naman natatapos ang lahat dito para kay Klay Thompson dahil mayroon pa siyang pwedeng i-offer lalo na dito para sa Los Angeles Lakers. Ayon din sa nailabas sa report dito ng BMV Sports ay meron ding offer dito ang Golden State Warriors na possible kunin dito ng Los Angeles Lakers. Ito nga ay ang package na kung saan kasama sila Klay Thompson at Jonathan Kuminga. Para sa akin panalo to para sa Los Angeles Lakers, considering na makukuha nila yung one of the best shooters in the NBA history na si Klay Thompson. Pero alam naman natin na medyo malabo itong mangyari dahil inaalagaan nga nila ang player na si Jonathan Kuminga. Possible din na iwan nila si Jonathan Kuminga at si Klay Thompson lang yung bibitawan nila dito. Well, at the end of the day, kung ano man ang mangyayari dito sa pagitan ng Golden State Warriors at Los Angeles Lakers ay sa tingin ko magiging maganda to for the both sides. Kaya kung kayo ang tatanungin sa tingin ninyo, sulit nga ba na makuha ng Los Angeles Lakers si Klay Thompson? Komento lamang inyong palagay. See you on the next one.